Tapos yung technician sa site maintenance, hindi na rin pinapapasok ngayon. Kaya pag merong mga gawain sa loob ng compound, pati doon sa warehouse, ako na rin yung tinatawag. Puwera pa yung trabaho dito sa talyer. Kaya busy ngayon. Magandang araw mga kabayan. Ngayon nga pala dito sa amin medyo hindi maganda yung balita. Medyo malungkot yung mga tao ngayon. Madami yung mga nag-aalala. Kasi dito magbabawas ng mga tao. 50% ng mga staff ang tatanggalin. Hindi lang dito sa amin. Lahat ng UN agencies dito sa bansa na to magbabawas daw ng 50%. Hindi lang yung tao, pati yung buong operation. Kaya malungkot na balita talaga. Dati akala ko hindi kami maaapektuhan dahil kami subcontract lang kami, hindi naman kami direkta sa UN. Pero ngayon mismo ng oras na to, nagmi-meeting na doon sa opisina namin tungkol nga dyan, doon sa pagtatanggal ng mga tao. Doon sa grupo namin, ang sabi doon sa email kanina na nabasa ko, 122 daw yung tatanggalin. At doon sa 122 na yon, 18 yung mga international. Kaya hindi natin alam kung sino-sino yung mga tatanggalin. Bahala na. Pag nasama doon sa tatanggalin, wala tayong magagawa dyan. Pero sana naman hindi pa ako kasama. Ngayon medyo busy ako dahil yung supervisor namin nasa bakasyon. Tapos yung technician sa site maintenance, hindi na rin pinapapasok ngayon. Kaya pag merong mga gawain sa loob ng compound, pati doon sa warehouse, ako na rin yung tinatawag. Puwera pa yung trabaho dito sa talyer. Kaya busy ngayon. Pero ako naman medyo kumpiyansa naman ako dahil dito sa talyer namin, ako lang yung auto electrician at gumagawa rin ako ng mechanical. Kaya medyo kumpiyansa ako. Saka paborito ko ng mga sa loob. Pagka meron silang problema, ako lagi yung tinatawag. Kaya pero hindi pa rin natin masasabi yan dahil yung listahan gawa na. Kaya kung ano man yung nasa listahan yan, malalaman natin pagka nilabas nila yung list. Baka daw bukas o sa makalawa. Kahapon ito yung ginawa ko. Yung isang generator, nag-switch off yung main switch. Ang pinagdudahan ko yung kable. Dahil nasa ilalim ng lupa, nasa ilalim ng mga drum. At ayun nga, may nakita akong short. Parang maliit lang kung titingnan sa labas. Pero yung mga ganyan, malaki na yung problema sa loob niyan. Dahil nasa ilalim siya ng lupa, kapag nabasa yung lupa, mag-short yung alambre na yan doon sa wire sa loob. Dito mapapansin na natin na sunog na talaga doon sa loob. Ayan o. Pero kailangan na malaki yung tabasing ko dyan dahil hindi mahihila para malagyan ng tape. Yung mga ganitong cable, meron na siyang insulator, meron pang mga alambre. Pagkatapos niyan, meron pang insulator uli. Hindi nga pala ito yung unang beses na nagkaroon ng ganitong problema dito sa amin. Mabuti nga ito, mababaw lang yung pagkakabaon ng cable. Kaya nung hinila ko, madali namang natanggal sa lupa. Hindi kagaya nung nangyari sa may workshop namin. Medyo malalim yung pagkakabaon nila. Ang naging problema naman, dahil yung lugar na yon, nadadaanan lagi ng truck. Kaya nasira yung cable dun sa ilalim. Ito naman sa palagay ko, ang nakasira dito, dahil puno ng mga used oil yung mga drum. Kaya mabigat.
Ito gagawin ko na lang muna ng paraan para hindi mag-short. Pag meron ng bagong kable, papalitan ko rin yan. Pero baka gawin ko to sa mga weekend na lang. Ito nga pala, hindi na talaga kasama sa trabaho ko to. Kaya nga lang, yung mga may trabaho nito, nasa capital city pa. Ini-request ko, ang sabi, tingnan ko na lang daw muna kung kaya kong gawin. Kaya naobliga akong gawin. Dito na yung nag-short to. Ayan o. Ang laki na nung nabalatan. Nag-short yan dun sa alambre. Lalo na kapag nabasa. At meron na ding may nabalatan doon sa may kulay itim na wire. Oh. Ayan o. Kaya kailangang malaki yung balatan dahil hindi may hila yung wire para mataypan. At ganyan na lang muna yan. Hindi ko na uli ibabaon yan doon sa lupa. Ipinatong ko na lang sa dalawang bato para nakaangat siya. Mas safety na yan pagka ganyan. Yung linya na yon para dito sa generator na to yon. Yung isang umaandar, yung nasa kabila. Sa panggabi to eh. Kaya yung isang generator, 2 araw na, diretso. Hindi na papalitan dahil nga may problema to sa panggabi. Pero okay na muna yan. Pag meron nung kable, baka sa weekend ko na i-overtime yan. Ito na ngayon yung umaandar niyan, pinaandar ko na para ma-testing. Pero mga 2 oras lang. Tapos yun muna uling sa papandarin ko para mabalik uli sa dati na ito yung sa panggabi. Okay na siguro yan. Pati yung mga ganitong problema ngayon, sa akin muna pinapagawa. Sabagay ito, madali lang namang magpalit ng hose nito eh. Basta't hose lang yung problema. Sandali lang yan. Wala yung maintenance namin dito. Kaya pati to, binigay muna sa akin yung mga ganitong trabaho. Kapag mamalasan nga naman, no? Nasira pa yung dating rubber seal niya. Oh. Pero sira na talaga yun. Kaya nung tinanggal ko, nung kinabitan ko uli, naglilik na. Gumawa ako ng iba. Eto. At yan lang po muna sa ngayon mga kabayan. Sana naman hindi pa ako masama doon sa tatanggalin. Kahit mga 1 taon pa. At maraming salamat po doon sa mga laging nanonood ng mga ina-upload ko.